Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat doon sa dumadagdag na subscriber, no? Mamaya mag-collab tayo, tuloy na naman tayo sa collab. Bigay lang ko tayo ng reaction dito kay dating Secretary Ronald Llamas, no? Open warfare between Marcos Duterte to take place in 2024. Expert, sabi niya. Pakinggan natin. Dahil yung unit team ay hindi na unified. Kaya yung solido na koalisyon between the Duterte and the Marcoses ay hindi na ganun kasolido. So syempre yan ay nakadagdag doon sa desisyon ng Presidente na seriously pag-aralan yung pagpasok ng ICC sa ating bansa. Definitely, no? Hindi naman siguro tayo naive para isipin na walang politika dito. Pero mas malakas na batayan ay yung usapin ng international law. Yung ating obligation sa treaty na pinirmahan natin at obligado tayong sundin bilang isang bansa. Hindi ito yung sinasabi ni spokesperson Harry Roque, sayang abogado pa naman siya. Hindi ito pagsagka sa ating soberenya. Bahagi ito ng ating soberenya na tayo ay susunod sa treaty na ating pinirmahan. Okay. Attorney, on that note, sabi nga po ni Attorney Roque, hindi daw si Speaker Romualdez ang may pakana ng pagbubuhay nitong idea to rejoin ICC or to participate or whatever in that probe. Pakinggan natin yung sinabi ni spokesperson Harry Roque. Nagkataon lang na nagkakaroon ng personalan si House Speaker at saka si VP Sara noong mga panahon nito dahil doon sa tambaluslos at saka doon sa confidential funds. Pero ang tingin ko kaya nanahimik na si PBBM ay dahil nakarating nga kay PBBM daw yung pag-uusap ni FPRRD sa mga militar. So you were mentioning this somehow. Does this mean na wala talagang kinalaman dito yung confidential fund issue versus, Vice President Sara, or is it still part of it? Una, mali yung assumption ni ex-spokesperson Harry Roque na itong decision na ito ay decision lang dati ni Speaker. Mali yung kanyang assumption dahil itong decision na ito ay hindi pwedeng walang bendisyon yung Presidente from the very start. Tingin ko from the very start, ito ay alam ng Presidente, from the very start, ito ay may blessing ng Presidente. Yung pagtanggal kay ex-President Arroyo as Senior Deputy Speaker at eventually as Deputy Speaker, yung pagtanggal ng daang-daang milyon na intelligence at saka confidential fund kay Vice President Sara Duterte. Kasi mga boss, hindi naman sila pwedeng gumalaw ng walang alam yung presidente, di ba? Duterte, itong pag-aaral sa pagpasok ng ICC at pagbabalik sa ICC. At tingin ko from the very start ay mali yung assumption ni spokesperson Harry Roque. Napaka-narrow ng kanyang assumption na ito ay si Speaker Martin Romualdez lang. Kaya kinokorek niya yung sarili niya at this point. Pero from the start, medyo mali yung kanyang assumption. Ang tingin ko, hindi pwedeng nangyari lahat ito nang hindi alam ng Presidente, nang walang blessing ng Presidente. Pag wala siyang alam, di ba, magiging parang tanga naman siya. Tumatakbong bansa na hindi niya alam, di ba? Tuloy. Kaya yung nangyayari ngayon ay dulo na lamang nung decision as a government, as a team, no? Hindi lang speaker lang, hindi lang presidente lang, kung hindi bilang isang grupo sa loob ng gobyerno. No? Tingin ko yun yung baka mas accurate na pagtingin from the very start. Okay, speaking of which, let's shift from the ICC situation to the politics that's going on. As you mentioned, the unit team is still existing ba or not? Is that dismantling in your opinion? And just in a scenario that full-blown Marcos versus Duterte yung scenario, what would be the impact on the economic landscape, on the political landscape? Tingin ko, Risa, hindi lang nawala yung unity ng unit team. Ito ay open warfare na. Kaya medyo colorful, medyo intense, medyo masaya yung ating bagong taon. Hindi lang mapuputukan yung mga fireworks. Ang tingin ko, after ng
after ng New Year, ay makikita natin yung open warfare. Na medyo sinimulan na rin ni Vice President Sara Duterte nung binanata niya si President Bongbong Marcos dun sa kanyang peace talk, no? A deal with the devil. Parang sinasabi ni Vice President Sara Duterte, medyo aliado na ng demonyo si President Bongbong Marcos dahil nakikipag-deal siya sa demonyo, no? Tingin ko ito yung start ng open warfare. At itong inaamin ni spokesperson Harry Roque na hindi na manhid o hindi na nakatago sa kanila itong usapin ng ICC, na ito ay pinayagan na ng Presidente. Na noon pa man ay mukhang pinayagan na, ay tingin ko ito yung magiging major confrontation early next year. At ito ay open warfare na. In a sense, this could be an existential issue between the two camps, the Marcoses and the Duterte. Existential para sa Duterte dahil kung matuloy yung pagpasok at pag-implement ng international warrant ng ICC sometime next year, possibly sa second quarter next year, ay mawawala na yung kanilang political future, no? Matutulog na sila ng gusto unless magmamigrate sila sa China, no? At dahil sila ay nagtulak na sa corner, ito ay delikado rin para sa Marcos government. Dahil hindi naman papahuli ng buhay yung mga Duterte. Siyempre sila ay lalaban to the max. Kaya medyo delikado rin sa mga Marcoses. Sir, wala na bang hope? Pero limited lang wala yung na mga bang options. Wala na bang hope, sir, na mag-reconcile? Sir, wala na bang hope mag-reconcile? What could possibly lead to that? You still have Senator Amy Marcos loyal to the Dutertes. May hirapan eh. Wala na. Possibility, Risa, no? Pero baka mahirapan dahil too much water under the bridge, no? Medyo malalim na yung sugat, the lines are drawn, at yung lines ay medyo parang bangin na eh. Mahirap na tumawid, no? At yung mga Duterte, ang option nila ay limited na rin. Hindi sila pwede mag-impeachment dahil hindi naman nila hawak ang Congress, hindi sila pwede mag-kudeta or destabilization dahil sabi nga ni Armed Forces Chief of Staff Browner, hawak pa rin nila yung chain of command, mahihirapan naman sila mag-people power dahil wala naman silang people dito sa NCR, baka sa Davao. So the options for the Duterte are also very limited. Kaya nakasandal sila sa pader. Sir, regardless of... Nung ko pa ho gustong talakayin yan, kaya marami ako nakikitang mas maanong talakayin, no, mga boss. Yan po yan eh. Talagang hindi po pa huli ng buhay yan. Magiging magulo po talaga yan. Pero yun nga sabi ni Secretary Llamas na hindi naman pwedeng impeachment, hindi naman pwedeng kudita, hindi rin pwedeng people power. Eh, wala naman silang people doon sa Davao. Mag-people power sila sa Davao. Di ba mga boss? Eh kung Davao, kung tutulong ang gobyerno para arestuin nga kung lalabas yung warrant of arrest, parang magiging parang si ano yan, yung paruhinog. Kakaputukan po yan. Ganun ho yan. 358 yung high power ni Duterte, di ba mga boss? Dami yung mga topic, no? Tapos, yung pagkaka-dismiss nung kaso na ipinail ni Franz Castro, di ba nung po kasi sinabi na malabo ho yan? Ako, hindi ko na inaasahan talaga. Alam ko talagang dismiss yan. Kasi nga, Duterte, yun ang justice di ba? Kasi kung yan sasampa sa ano, hindi nga pumunta si Duterte, di ba? Pinadala yung mga abogado niya, saka yung sagot niya, dismiss. Kasi nga yan, pag hindi dismiss dito sa Department of Justice dito, sa prosecutor, sasampa ko sa korte yan, wala akong ganun, hindi ko papayag ang na may issue siya na warrant of arrest. Labo. Kaya malabo. No? Kung hindi siya si Duterte, baka sakasakali pa. No? Tapos yun nung pinakikiusap niya kay Marcos na wag galawin yung SMNI, si Kibuloy, ganito. Ba't magpapakiusap? Hayaan mo lang kung may... Kaya malabo rin ewan ko kung dadating to si appointed Sanabagan sa Senado nitong Enero. Yan.
Kaya kakausapin, nagkausap na si Marcos at si Duterte, no? Siguradong yan lang pakikiusap niya para hindi masara yung kanyang gikan ng masa o di ba? Doon siya nagngangal-ngal Yan ho yan, mga boss. Gulo. Pwede palang pakikiusap ibig sabihin, kayang pakiusapan, kaso ipapakiusap mo sa presidente. Bakit? Kala ko ba umaandar ang justice sa Pilipinas na sinasabi, di ba? Anyway, yun ang pagkakadismiss ng kaso ni Duterte na isinampa ni Franz Castro na grave threat. Yan lang nagpapakita na talagang wala akong kapag-apag-asa ang justice para sa Duterte. Wala ako. Diba? Formally nga, wala nangyari. Tsaka yung mga korupsyon nakaraan, wala namang hinabol si Excellency, di ba? Wala. Wala talaga. Walang ginalaw. Ito pa isa na ating topic. Yung sinusulong ng Kongreso, yung Chacha. Papalitan daw yung konstitusyon o kung ano-ano. Para ano? Makakatulong ba sa bayan yan? Na sinusulong niyang Kongreso, Chacha. Papipirmahin yung mga ordinaryong tao, bibigyan ng 100. Hindi na kwento yan, kutsero yan Marami na nagsabing meron nga lumalakad na nagpapapirma sa mga lugar di ba? Nanood nga ako kanina kay Attorney Claire, maganda po yung topic niya Sabi nga niya pwedeng yan pero mali yan. Bakit? Parang niloloko niyo yung mga tao, pinapipirma niyo sa mga dokumento na buti tayo. Tatanungin natin yan. Hindi tayo pipirma. Paano yung sabi nga ni Atty. Claire na kumakalaman tiyan? Pipirma na yan. Lalo kung sasabi, pirma ka na at baka next week meron kayang ayuda. Lolokohin lang yung tao, pipirma na di ba? Ganun lang yun. Kaya, bakit mga boss to? Ito, ewan ko tama ako. Bakit pakialam ang korupsyon, ang sanhi nitong ganitong klaseng takbo ng gobyerno. Tsaka yung mga dinastiya, yan. At tsaka ang isa pang pinakamalaking dapat baguhin. Kung tutuusin mo hindi yung konstitusyon. Yun mga kumakandidato. Dapat mayroon tinatawag na parang bakit kailangan palitan yung konstitusyon? Para saan? Makatulong ba sa bansa? Di ba? Siguradong kaya yung interesado sila dyan para sa sarili lang interes. Wala namang iba. Sila rin ang uupo dyan Korupsyon. Kaya dapat, pinakamaganda niya, kaysa konstitusyon na palitan nyo yung klase ng mga politiko. Dapat, kunyari, nag-a-apply ka yun dapat baguhin. Yung able to be a candidate sa mga posisyon. Yung marunong lang bumasa at sumulat at ikaw ay Filipino citizen. Ganun lang kababaw. Dapat hindi ganun. Yun ang dapat baguhin. Para sa akin ewan ko, tama ako. Mag-a-apply ka ng trabaho, aber. Mababang pwesto, messenger, sabihin natin. Kailangan educational attainment. Kailangan meron kang police clearance, NBA clearance. Susuriin ka mabuti. Di ba? Kailangan wala kang kaso. Pag may kaso ka, bakit? Lalabas mo yan kung sa NBA clearance may kaso ka, Di ba? Hindi ka po pwedeng, hindi ka tatanggapin kasi tawag dito, para ex-convict ka Hindi ka tanggapin nung ina-applyan mong trabaho. Ganun lang kasimple yun, mag-a-apply ka senador, presidente, vice-presidente. Di mas dapat sinasala yan ng gobyerno. Hindi po pwedeng tumakbo ang isang tao na wala educational attainment na maganda-ganda, lalo Senado, gumagawa ng batas, di dapat abogado ka.
Tapos kung may kaso, hindi ka pwedeng maging kandidato. Maski pa sabihin mong meron ka, parulado ka whatsoever May kaso ka pa rin. Bakit ka papasok sa Senado? Di ba? Yun lang yun Yun ang pinaka-importante po talaga sa totoo lang. Maski pa sa mayor. Maski pa. Basta't may kaso, hindi ka dapat i-allow na tumakbo bilang isang pinuno ng bayan. Lalo na kung ang pamilya mo involved sa korupsyon. Ang tatay mo magnanakaw. Meron kayong ganyan, meron kayong hindi, kumbaga sa ang track record niyo hindi maganda. Disqualify ka na from the very start para tumakbo pa. Baka gumanda. Ang ating doon baka pwede makikinabang ang tao kasi hindi maliligaw ang tao naboboto dahil magpipilian mo puro abogado. Talaga mambabatas, di ba? Hindi, tingnan mo yung sa Senado, wala namang naging, sabi nga nung mga naging circus na yung Senado Di ba mga boss? Dapat malinis ang track record para ka tumakbo. Kasi humihingi ka ng posisyon para magsilbi sa bayan. Paano ka magsisilbi kung ang record mo mandarambong May record ka ng pandarambong. Dami ho dyan sa Senado, di ba? Record na pandarambong. Pasok pa sa mga survey, pasok pa. Ba? Magmula ho naupo si His Excellency, puro ganyan na lang ang usapan puro politika na. Pinag-uusapan na sa 2028 na. Triste yan. Wala pa nangyayari. Biyahe ng biyahe si Excellency. Wala namang asan. Yun nga. Paulit-ulit. Sino? Kayo ba? Kayo. Mag-i-invest ba kayo sa ganitong klaseng kagulo? Na bansa? Diba mga boss? Basta ito po ang kabang-abang ngayong Enero. Kung dadalo sa Senado ang kamag-anak ni Senyor, ang appointed son, ang taong may hawak ng lahat ng kaluluwa na kailangan dumaan muna sa kanya bago makapunta raw sa kanyang kung sino man yung nag-appoint sa kanya. Ang taong nakapagpapahinto ng lindol. Yan ang kaabang-abang itong Enero. Lapit na po. 23 yata di ba? Naipatawag ninyo yung reincarnation ni Santo Niño? Si appointed son, hindi nyo mapapatawag? Pero ako malabo po yan. Hindi ko sinisiguro. Pero malabo po yan. Wala na ho yata si Gibulog wala na, di ba? Naririnig nyo pa ba? Nakikita nyo ba ako? Hindi na Wala na Tahimik na. Sana mali ako. Pero yan, sa tansya ko, bumalabso yan. Kasi pag yan sumipot, tsak na magkakanda bulol-bulol yan. Kagaya nung nangyari kay Senyor Aguila. Wala akong nagturo na ng nagturo, di ba? Sabi, hindi ko alam yan. Ang bata pa ako, hindi pa nga ako tapos nag-aral. 23 years old lang ako bakit sabi mo, wala naman akong sinasabi. Ganun ang mangyayari yan Especially kung si Bato ang magtatanong. Galing magtanong ni Bato kay Senyor Aguila. Bato? Mukhang galit si Bato Ayaw ni Bato. Ewan ko kung sino makakasama ni Senador Risa Hontiveros sa pagtatanong kung sisipot si appointed son. And kung diyan natin malalaman kung pag hindi sumipot, wala na. Nakialam si His Excellency.
Kasi pinakiusap ni Digong di ba? Pinakiusap niya. Guusap sila, di ba? Pakikiusap niyan Wawalan ako ng istasyon ko ha. Yan ho yan. Ako, yan ho kaabang-abang nitong Enero. Malapit na. Iilang araw na lang, sabi nga ni Arlene Stone. Daming kaso si Kibuloy ng rape Rape. Dismiss kasi sa Davao. Magkulab na po tayo mga sir Saka yun nga pangit nga may kaso yung kaibigan mo, lalapit mo sa presidente, diyan kala ko ba mayroong batas na tumatakbo rito? Bayaan mo mag-imbestiga Senado. Diba? Ba't si Senyor Aguila hindi mo inilapit sa presidente? Como si Kibuloy appointed son, lalapit mo sa presidente? Diba? Alam nyo, siguro si Marcos, hirap na si Marcos, si His Excellency. Di niya alam kung anong gagawin na niya sa sobrang pressure na di ba? Sana wag makaisip ng kung ano. Jeff Ramos nak, shout out. Magandang gabi po tayo. Magandang gabi. Jaime Villapando, welcome to the club. Tama nga, Karoke. Absuelto nga si Digong. Natakot ang piskal. Yun Jaime, yung pagkaka-absuelto ni Digong, yun ang ibig sabihin na hindi gumagana ang justice dito pagdating kay Digong. Ayun nga, i-obserbahan natin kung gagana yung justice pagdating kay Kibuloy at saka dyan sa Mamay. Yan ang natin mga sir. Yan ang kaabang-abang. Jab Alvaro, shout out. Good day, sir. Okay. Good day. Juan Nubicio. Welcome to the club. Juan Nubicio. Ang unahin nilang mawala dito sa Pinas, si Tutae dahil hawak niya yung... Ang unahin nilang mawala dito sa Pinas, si Tutae dahil hawak niya yan shabu. Mga inchik na drug lords. Dapat paalisin na yan dito sa Pinas. Kilala ng mga kupal na pulis kung sino-sino mga yan. Dami nilang putak, wala namang mangyayari. Welcome to the club. Juan Novicio. Jab Alvaro ulit Dapat nga mas mabigat ang parusa sa mga pulis na gumagawa ng krimen. Kaso sa Pinas, mas madalas tanggal lang sa serbisyo. Yun nga Tanggal, tuloy din naman ang nila, di ba? Diyan yung mga pulis na yan. Pwede nang maano yan Kung pipigain mo yan, pwede nang turo niya kung sinong pinoproteksyonan nila Di ba? Hindi naman pwede sabihin sila nagpapatakbo ng droga. May nag-uutos dyan. Kaya sila na-involve. Sino yung kinai-involve nilang tao? Simple as that. Siguradong malaking tao yan. Kasi nga kung ordinaryong pusher ka lang, ba't kailangan mo pa pulis? Ba? Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. Ibinigay na nga, alabantag nga lang. Yun nga. Ganun yung mangyari dyan. Yan mo. Raul Villanada ulit Yung kaso kay Digong nyo, malaking ingay ngayon yan. Yun lang. Patulugin ang kaso, questionable na. Ngayon ay malaking question mark ang nakabalatay sa paningin ng taong bayan. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning po Karoke and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Dapat hindi lang tanggal, kailangan kasuhan. Tulo kasuhan. Di ba? Tanungin kung sino pinoproteksyonan nila. Ben Torres, shout out. Baka nga drawing lang yung tinanggal na yun Pwede rin niya. Baka drawing lang din. Pwede. Diba? Sabi nung natanggal Paano yan, boss? Tanggal ako sa serbisyo basta dyan ka lang. Ako bahala sa'yo. Diba? Kano ba sweldo mo? Sa tuloy lang tayo. Mas maganda nga wala ka na sa pwesto di ba?
para ano ka na, parang ano ka na, freelancer ka na ngayon. Ha? O, ito baril. Siyempre, kinuha yung baril. Tinanggal eh, di ba? O, ito baril. Ano ba yung baril mo? 45? O, ito. 357 yan. Ay, Lord. Julito Robilo, shout out. Sabi ni Amy Marcos, gumagana raw ang hustisya sa bansa. Kaya di na nga kailangan pumasok ICC. Ngayon, sa kaso ni Duterte na grave threat kay Castro na may probable cause dismiss ng prosecutor ang kaso. Asan ang gumagana na hustisya sa bansa? Ayun ang tanong. Hindi, wala pang probable cause. Kaya nga dinismiss sa agad eh. Tinapon agad yung ano eh. Kung may probable cause yun, hindi dismiss. O, sasabihin may probable cause. O, kaya yun, akit sa korte yun. O, kailangan umapir na si Digong doon. O, ang labo eh. Dating sabi ko na eh, malabo pa sa tinta ng pusit yan. Ladies Anita, shout out. Talagang ICC is the key, tsaka FBI. Kung makikipagtulungan ang Department of Justice. Ladies Anita, shout out. Good evening po, Sir Roque. At sa mga viewers ng programa mo po. Naku po, nakakawalang tiwala ang gobyerno ni BBM po. Yung case na sinampa ng Congresswoman Franz Castro laban sa banta ni Digong Nyo na death threat kay Congressman Woman Franz Castro ang naging desisyon ng Quezon City Court Prosecutor. Pinanigan ang sulat ni Digong Nyo. Nasalita lang niya yon. Nakakalungkot po na balita. Totoo. Ladies Anita ulit oh. Binayaran ni Digong Nyo yung prosecutor para sa akin po. Binayaran. Anong binayaran? Makuha ka sa tingin ha. Librado Ludovico. Yan ang nakakasukang sistema ng batas sa Pilipinas. Pag mayroong salapi, kakampi ng butas, batas. Mga abogado ng naging abugago. Pagdating sa salapi, maraming ganyang abogado sa pool. Si Roque, Tababoy, at si Butiking Pasay Panelo. Gadon. Nagaguhay, naku, only in the Philippines talaga. Totoo. Only in the Philippines yan. Wilfredo Mariano, welcome to the club ha. Sana atakihin na lang. Sana si Duterte. Ganun lang ang pag-asa natin mga Pilipino para makaganti sa ginawa niya. Parang sinabi mong ipagsapa sa Diyos na lang ha. Pero San Juan, shout out. Good evening po ka Roque. Isipin at idanalangin po natin na lahat ng kasamaan ay may hangganan. Bagamat ito ay may katagalan. Tinitignan ng mahal na Panginoon Diyos ang tibay natin sa pananampalataya. Yung taong gumagawa ng kasamaan sa mundo, hindi naman nabuhay ng 100 taon. Yung iba nakulong, namatay sa sakit at namatay din. Lahat ay may katapusan o hangganan. Kung ang batas ng tao ay nababaluktot, pero ang batas ng Panginoon Diyos walang makakaligtas, at yan ang dapat katakutan ng tao. God bless po. God bless. Fairness naman. Katakutan ng tao baka mo. Kung tao na naniniwalang may Diyos. Itong mga ganitong klaseng mga tao, hindi na naniniwala yan sa Diyos. Arte na lang nila yan. Pati nga Diyos, ginagamit nila di ba? O, tingnan mo si Kibulog. O. Diba? Kalat ni Baya, shout out. Hello, Mr. Shakira Milus. May you have a blessed day and be well. O. Malamig ko na ho rito pero hindi na masyado. Hindi kagaya sinasabi sa ibang bansa na sobrang lamig. O. Hong Kong ho, sobrang lamig. Sabi ni Boy Hong Kong. Balong, shout out. Kalat ni Baya uli. Tuloy lang ang pamimigay, idol. Utris yan. Paano na yan nakalaya yan Kalat ni Okinawa, Japan. Hanggang ngayon siya pa raw si FLM. Ano ba naman? Labang magawa si ex-LNC dyan sa tao na yan. Na-awardan pa, pinanood nga yan, tawa ko ng tawa eh. Ayoko na ho, i-content. Nakakasawa naman, wala naman kung ano.
pero yun, marami pa rin naniniwala kay Roman Sayad. O, pinag ko, marami pa rin. May nanonood pa rin sa kanya. Maski na ginagago na sila. Ano, gagawin natin yan. Oo. May mga tao talagang ewan kung anong klaseng kasukatan ng katangahan, no? Sobra. Kalat ni Baya ulit, Good evening, Karoke. Kurutin mo ng kurutin, Karoke, sabi niya. Be well, Mama Bear. Okay, salamat. Okay si Mama Bear sa ako. Kalat ni Baya ulit, Get well soon, Miss Leonora Roque. Regards, sabi niya. Shout out, Leonora Roque. Regards, Miss Amy Bingson. Hope you're doing well. Oo, yun din ang hope ko. Oo. Kalat ni Baya ulit, Langis, FBI, wala yan. Di nila kaya si paring Apollo. Madulas pa yan sa langis. Laban lang, paring Apollo. Kayang-kaya mo yan. Ang may masahista lang ang malakas. Patay tayo dyan. Anong masahista sinasabi mo dyan? Spiritual wives. Wives. Kalat niya. Spiritual wives. Dami, di ba? Federico Mandak, shout out. Xerox, ang sisti pa, tanggal lang sa serbisyo kuno. Pero tuloy pa rin ang illegal na gawain. Kasi nga, tanggal lang, hindi kukulong yung involved na pulis. Full time na sila. Yun, galing ni Federico Mandak. Yun ang totoo. Kalat ni Baya ulit. Kwento, makipagtutulungan? Anong kalokohan yan? Kwentong kabayo lang yan. Walang maingay, walang mangyayari dyan. Ang may night duty lang ang malakas. Patay tayo dyan. Sipin mo kay Bulog tsaka si Duterte, no? Renato Messina, shout out. Si Kibulog ay gaya ng demonyong si Digonggong. Parehong mga demonyo. Daming baril ni Digonggong. Reserbado para sa mga gagamitin ng mga service niya ng mga panglaban. Hindi malayo yan, Renato Messina. Renato Messina ulit. Federico Mandak. Yung pagka-dismiss ng kaso kay Digong ay expected naman. Di ba sinabi ko, di ba? Malabo pa sa tinta ng posit yan. Kasi pag hindi yan dinismiss sa baba, aakyat sa korte na yan. Magkakaroon na ng hearing dyan. Oo. Hindi pwede yung kay Digong. Digong ako. I am the boss. Tuloy natin ito. Paano yung mga piskal or judge ay mga appointed ni Digong? Kaya yung ICC suntok sa buwan. Patay tayo. Nililibang lang tayo ng gobyerno. Musta na si Tebes, si Bantag, kailan kaya tatanggalin yung DOJ secretary na nabulag na yata? Patay tayo dyan. Ano to? Stop ang FBI. I own the earth. Sika lahat ni talaga. Elizabeth Iscare, shout out Good evening, Xerox. Yan ang hirap sa ginagawang drug war ni Digong. Kahit di ka naman talaga pusher, kahit user ka lang, patay ka agad. Pero kapag pulis na ang involved dito, tanggal lang. Wow ha? Di ba dapat i-firing squad na lang ang mga yan? Kasi nga, sila ang dapat maging inhemplo ng ating pamahalaan. Para di na sila pamarisan. Ibalik dapat ang parusang kamatayan sa mga yan. Para magsitigil na sila sa kanilang kasamaan na yung maliliit lang ang napaparusahan at yung mga yan tinatanggal lang sa trabaho. Wow ha, masyadong kakaiba ang ating bansa. Money, talk lang yan, di ba, Sir Rox? Sinabi mo Tsaka dapat ibalik yung tag dito, yung salin sa mga government employee. Si BP Lenny lang ang nagsubmit ng SALN Yata ngayon di na yata obligadong magsubmit ng SALN. Nakaw lang ng nakaw, ganun. Tsaka yung mga lifestyle checks. Pag napatunayang kurap o nagnakaw sa gobyerno,
Firing squad, ganun na yun. Tignan natin kung may magnakaw pa. O, kung tignan natin, di ba? Yan, dapat hindi nakakatakbo yung mga may record ng pagnanakaw. Sa yun lang naman eh, di ba? Eh, wala eh. Nananalo pa. Okay na ako, Japan. Eh, paano hindi mananalo? Maraming pangbayad ng boto. Diba? Elizabeth Iscari ulit. Totoo yan, Sir Rox. Malabo nilang mahuli kung si Kibuloy na ito. Ito ang si Bantag. Kung tutuusin, kung hahanapin nila ito, mahuhuli nila ito. Ang problema, huhulihin ba nila ito? Kakatawa talaga ang sistema ng ating hustisya dito. Puro money talks lang lahat. Ibinenta nila ang sarili ang kanilang kaluluwa. Totoo. Alberto Uler, hindi na naniniwala sa Diyos ng mga to. Hindi na rin siguro naniniwala sa kaluluwa mga to. Hindi na nila pinaniniwalaan yung life after death, di ba? Alberto Uler, shout out ka. Roque, ang halimaw na demonyong mamamatay taong Digong Duterte, nagbabagong buhay, pinakilala ang sarili. Mga kababayan, ako holy man na ngayon ng ICC. Si Kibulok, pinakilala ang sarili niya. Ako ang anak ng Diyos. Holy man din ako ng FBI ng Amerika, Karoke. Totoo yan ang mangyayari. Holy man eh. Kung huli na. Kung makikipagtulungan ang Department of Justice. Cassandra Daisy, shout out. Natumbok mo, Mr. Rox. Panahon pa ni Digong nyo na mismong ibang pulis ang may kasalanan ng drug trading. Pero anong ginawa ni Duterte? Tinaas pa ang sweldo pero ang mga nakatsinelas ay pinatay sa bahay at kalsada na walang due process. Kaya ang mga kapwa nating Pinoy ay pumunta sa ICC dahil pagtatakpan lang ang mga pulis na ito ni Duterte. Totoo, sagot niya nga, di ba? Cassandra Daisy ulit PBBM, tama lang ng check mo pa ang mga pulis na nag-drug trading kundi i-declare ng mga DDS na ang term mo nagkaroon ng problema at hindi during DDS time. Totoo yan eh. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christy Ansen, shout out. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Sabi ni Friend Shervin. Impong Basyang, Team Tiadeli, kumakaway po ng may ngiting pagbati sa lahat po ng Team Rocky Warriors the Great. Shout out po tayo kay Sister Amy Bingson na matagal na pong missing in action sa ating pong araw-araw na meeting sa Barangay Rocky Avenue. Sister Amy, we're all concerned kasi it's been a while di ka present sa attendance natin. Baka bukas, friend Shervin, baka magkausap kami ni Friend Dolor. At sabi niya ipapollow up niya dun sa mga kakamping sa Italy kung bakit parang kung kamusta siya, yun. Baka bukas, linggo, sabi sa akin ni Friend Dolor, Sunday. Sana may magandang news, no? Sana okay lang siya o sana naisama siya ng boss niya sa ibang bansa na nagbakasyon, whatsoever. Sana puro mabuti. Yun lang yun. But we're always on the positive side that maybe you're just too preoccupied, super busy sa sobrang daming ganap na racket sa buhay. Always take care of yourself and stay safe. All Rocky Warriors cares. Hope to hear from you soon if di ka na super busy. We're just worried but we all know you're super okay. God bless, Sister Amy. Sana nga, friend. Friend Shervin ulit Sa topic mo today, Sir Rox, wala na po talaga ang masabi. Palakpakan na lang po natin silang lahat ng bonggang-bongga at saluduhan po natin silang lahat dahil talaga naman pong makabaligtad ng sikmura na puro ganap. Dasal at milagro lang po talaga ni Lord ang pag-asa po nating lahat. Totoo yan, Friend Shervin ka ha. Para po itong puro masasamang elemento na nagkalat, maiwasiwas at itapon silang lahat doon po sa bundok ng tralala. Sa totoo lang po, wala ka man lang pong marinig o makita na balita na di ka mai-stress. Totoo. Buti ka nga nandiyan kayo eh. Pero yun nga,
Tingnan nyo mga Pilipino na concerned sila sa nangyayari sa bansa natin di ba? Kasi mga OFW, in the long run, sabagay sila, kagaya sila, pwede na sila mag-stay doon forever Oo. Pero meron pa rin silang mga kamag-anak po kasi dito sa Pilipinas na nandito. Kaya siguro, concerned pa rin sila sa kung ano nangyayari dito, di ba mga friend? Ano to? Puro mga pisting yawa, induropot, mga sinungaling, nasurot, walang itulak kabigin. Puro mga pasaway na buisit, kinang, galit na naman siya. Kaya yung pong pag-asang pagbabago, babangon, baka sakali po, si Batman po ang malamang na makasagot niyan. Hanggat puro pulpul, ngaungawan, pong walang katapusan, maigi pa po ang alamang. Pagluksot, tigok. Diretso sa kawali. Hanggang sa muli po, ang di po paaawat sa pagkuda, ang pinakamahabang talata sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal. Ito po ang inyong makulit, but super sweet, ang asungot ninyong Tia Deli. Ingat ka na lang po palagi, Sir Rox. Pagpalain ka nawa palagi ni Bathala. Salamat sa lahat, friend. Ikaw din. Huwag natin kalimutan, shout out sa isa din nating sister. Mukhang naliligaw din ng landas. Sister Grace Chingsay, basta wag mo lang kalimutan, walang halaga, ang dami ng pera. Kung sa tuwing sasapit ang dilim, wala kang kasama. Kasi nag-iisa ka. Magbalik loob ka na, si Lord, di ka iiwan. Buhay mo palaging masaya. Peace to you, Sister Grace. Totoo yan, my friend. Pero, hindi ko magawan, hindi ko maisingit-singit Gusto ko talaga siyang gawa ng vlog. Totoo. Oo. African Sai, shout out. Ted, shout out, Ted. Parang hibang pala itong piskal na nagbasura ng reklamo ni Franz Castro kay Duterte. Kaya pala dinismiss ang reklamo ni Franz Castro, baliwala daw ito. Dahil ugali ni Duterte ang mangbastos, manghiya, at magbanta sa buhay ng tao. Kaya sabi ni Atty. Enzo, gagawin pa ni Duterte ang kanyang masamang pag-uugali dahil okay lang naman sa batas. Yan ang hindi pinag-iisipan nitong matatalinong piskal. Ganda sanang ibitin itong piskal na ito, pero hindi ko alam kung papaano. Pwede bang makahingi ng suggestion, mga Karaoke Warriors? Bigat naman ang hinihingi mo. Wala akong maibigay. Pwede rin yun, bitin ng patiwarik. Tomas Biniventura, pag nakulong si Digong, makukulong na rin ang mga pulis kung kayang ikulong. Di ba? Arnulfo si Diego, shout out Wala talagang hustisya para sa mga mahihirap dito sa atin. ICC na lang talaga ang pag-asa ng mga kawawang biktima, Sir Rox. Totoo. Kung tutulong. Ang Department of Justice, Sir Rox. 3JC Hope, shout out, Sir Rox. Hindi na surprising ang pagkaka-dismiss ng kaso ni Dutz na sinampan ni Franz Castro. Puro di ibig sabihin panalo na si Dutz. Ayan ang Diyos, siya ang gagawa ng paraan para makulong yang si Dutz. Basta magtiwala tayo sa Diyos. Totoo yan. 3JC Hope ka. Doon lang talaga tayo kakapit sa kanya. 3JC Hope ulit. Si Rox, si Kips nagplano na yan na Great Escape. Tawa-tawa siya. Kung si Bantag nga di nahuhuli, si Kips pa kaya? Di ba sabi? Pero siyempre, yung FBI ang maghahanap Makikita yan kahit saan pa siya magtago. Ang intel ng USA, totoong intel, hindi intel-intilan ni Sara. Sana nga. Ang problema nga paano kung yung dapat maghanap siyang nagtatago. Paano mo ma-deny? 3J Show ulit. Oo naman, Sir Rox.
Hindi naniniwala si Gloria at Diggs dyan kay Gibbs as disappointed appointed son of Ewan. Natural sakay lang si Gloria at Diggs sa trip ni Gibbs because they are in the same league. Pare-pareho silang maiitim ang buto. So, yan. Sumagot si kalat niyo. Miss Beautiful, medyo nalito ako. What exactly do you mean? Pare-pareho silang maiitim ang buto. Can you please expand? Thanks. Oh. Maitim ang buto, ibig sabihin pa rin. Ako nasasagot. Maitim ang buto, yung ibig sabihin, masasamang ugali. Ganun. 3JC ulit ito. Sir Rox, ako naman ay may tanong. Ano kaya ang mangyayari sa KOJC na simbahan nila? Paano kung makulong si Gibbs? Paano na yung mga pastoral? Yung night duty? Nagtatanong lang naman. May sumagot. Sino yung sumagot sa tanong mo? Kalat ni, well, they will be in good hands. Si Karoke na ang bahala sa mga yan. Kala ko ikaw. Tawa-tawa si Marilo Pabiana. Shout out Marilo Pabiana ka. O diba Miss Marilo, sabi si Kalat niyo. Kala ko ikaw ka mong bahala eh. Ako na naman. 3JC ulit. Sir Rox, hindi lulusot yung chacha ni Romualdez pustahan. Oo. Baka bugi. Ito. Sumagot si Kalat niyo. Okay, Col. Pusta ako, piso. Pag hindi yan nakalusot, panalo ako. Pag nakalusot, yan, panalo ka. Ayos ba? 3JC ulit to. Kung baga, kahit alam ni Romualdez na mahirap ilusot ang chacha, pero they are just testing the water. Ganun lang yan. Oo, pwede. Evelyn, shout out Evelyn. Yan ang sinasabing may batas sa Pilipinas, grave threat na dismiss ang kaso ng dahil lang sa utang na loob. Alam naman ng may kaso na more than 30,000 EJK victims, ICC lang ang maaasahan nating mga Pilipino. God bless the Philippines. God bless the Philippines, Evelyn. God bless, Evelyn. Al-Ulalia, shout out Kaya umabuso ang mga pulis, naging kasangkapan sila ng masamang gawain. At ang matindi, ang parusa sa involvement nila sa krimen ay pagtanggal o pagsuspindi lamang at walang nakukulong. Posibleng mga DDS pa sa Quezon City Prosecutor's Office kaya na-dismiss ang kaso ng grave threat ni Kong Castro laban kay Duterte. Pag hindi nagpakita sa hearing sa Kongreso si Kibuloy, Kongreso, Senado. Sa Senado, friend. Magtatago na yon. Tunay na mailap ang hustisya sa Pilipinas na 6 na taong pinamunuan ng utak kriminal na si Duterte. Magandang araw, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless the Philippines. Talagang puro yun na lang yan. God bless the Philippines. Al-Ulalia, shout out Ito. Emma Esmeralda, welcome to the club. Sa USA, kapag may court date ang sinuman at no-show ka, talo ka na sa kaso. Sa USA yan, friend Emma. We are in the Philippine Island. Pero ganun din talaga dapat. Pero ibahin mo si Gongs D. Emma Esmeralda ulit welcome to the club, Emma. Ito. Si Donald Trump, kapag may court date, siya nagre-report kaagad. Diba? Donald Trump yan. Donald Duterte yata yan. Donald Trump, pinatawag, naka-aeroplano pa, diba? Punta siya, hindi siya pwedeng inisipot. Pero dito, Lord. Normando Reyes, shout out. Tanggal lang kasi kailangan makatuloy ang drug trade. So, sila ang mga outside agent protected by their police friends inside. Yun, galing ni Normando Reyes. June Lagon, my friend, shout out
Sabi niya, good day, Manong Roque. Siguro kung may international competition ng hide and seek o taguan, Pilipinas ang champion. Ang galing nilang magtago, gaya ni Bantag at Tebes. Ngayon, kasama na nila si Kibaliw. Na talaga, ha? Friend yun ulit, oh. Nagtatago na si Kibulok, nananahimik at namamahinga sa gulong nangyayari sa kanyang kingdom. Sige, magtago ka lang at manahimik. Sa English, rest in peace. Baka nga minamalas-malas yan, sabihin, inatake yan. Rodelia Alpilor, shout out, Magandang araw po, Sir Rox. Patunayan nila ang ginagawa nga nila. Di puro salita. Nung kay Digong, asa nahuhuli nila. Puro maliliit na walang kakayanan ipagtanggol ang sarili nila. Yan lang po, sir. Ingat po and God bless. God bless, Rodelia. Brother Elias Isyo, shout out, Eman Escalona, my friend, shout out. Boyong Kong Balong, shout out. Joe Flores, my friend, asan ka na? Where na you, Menopause Snack, shout out. Azucena Ambita, welcome to the club. Azucena Ambita. Good morning, Karoke. Sabi nila, nababayaran daw ang hukom. Kaya tapos na ang laban. Basta pera, marami ang tamimi, pero ilang kasamaan na di pagbabayaran. Walang kasabaang hindi pagbabayaran. Thanks, Karoke. God bless you and your family. Babe from Australia. Welcome to the club. Azucena Ambita. Reynaldo Gonzalez, shout out, Pera lang naman ang dahilan ng mga nangyayaring kasamaan, kaya tayo nahihirapan. Nag-aaway-away, etc. etc. Isang tao lang, Sir Rox, ang mabubuhay ba? Isang tao lang, Sir Rox, mabubuhay ba tayo ng isang tanong lang, Sir Rox? Mabubuhay ba tayo ng walang pera? Ang sagot ko, Sir Rox, oo, basta if we put trust in God, we can live forever. Diba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Reynaldo Gonzalez ulit, Sir Rox, hindi lang pala appointed son ang kiniklaim ni Kibuloy na siya daw ang the king of the Father's new creation, and new heaven, and new temple, and the judge of the living. Tawa-tawa. Sir Rox, alam ko alang Apollo sa Biblia. Ang Apollo lang, Apollo 11. Bumaba sa buwan at nagpalutang-lutang. Pero itong Apollo na sinasamba nila, nagpalutang-lutang ang kaisipan na pag di ka daw sumunod sa kanya ay isang tadyak, aabutin mo yan. Ang pangaral niya, may kasamang tadyak. Kaya nga kung sa politiko may bulag na panatiko, kikibulok naman, baliw na panatiko, and so on, sabi niya. Sumakot si Ted, ako mabubuhay kahit walang pera, basta may kamote at tubig. Joke lang, bro. Rachel Esguera, my friend, shout out, Good evening, good evening. Okay ka lang, friend Rachel Esguera. Marilu Pabian, shout out na ka. Christian Cheng nak, shout out. Oh, magpagaling ka. Sabi ni Marilu, good morning po muli, tay, at sa mga ka-warriors. Pag-upo pa lang po ni Chief PNP Acorda, announce niya agad na huwag ipahiya ang kapulisan. Kaya po, kung sino-sino ang pinagbibitiw na pulis, secret na po yun sa ating mga Pinoy. Only in the Philippines. God bless po, Tatay Roque
and to your family, and to all warriors ng katotohanan. God bless, Maharil Pabianak. Jesus San Luis, welcome to the club. Dapat pa bang basihan yan? Tuloy-tuloy dapat ang pagpatupad ng batas. Yun lang yun. Oy, mission accomplished na naman po mga boss, nakapag-collab tayo, nakapagsaya na naman tayo, o, di ba? Yan po ang kabang-abang. Ilang araw na lang, January 23 sa Senado. Sisipot ba si Kibulog, the appointed son, ang taong may hawak ng kaluluwa, pagpahinto ng lindol, may-ari ng sanlibutan? Sira yata talaga ulo niyan, mga boss. Hanggang bukas po mga boss. God bless.